Chapter 12. Padaskol kong binubuksan isa-isa ang mga drawer na may lamang mga gamit ni Marcus. Hinahalughog ko ang kanyang mga gamit at naghahanap ng ebidensya na may ibang babae siya. Nang walang makita ay ang mga damit naman niya ang pinagdiskitahan ko. Pati mga labahin niyang damit ay hindi ko rin pinalampas. Inamoy-amoy ko rin ito at baka sakaling may maamoy akong iba. Pero wala pa rin akong napala. Inis na sambit ko at namewang. Inikat ko ang tingin sa buong walk-in closet na gulo-gulo na. Baka may nakalimutan pa akong tingnan. Pero halos baliktarin ko na ang buong silid. Hindi ako titigil hanggat wala akong nakikitang ebidensya. Malakas na malakas talaga ang kutob ko na may ibang babae siya. Hindi ako maaaring magkamali. Nang walang mapala ay lumabas ako ng kwarto at bumaba ng hagdan. Nakasalubong ko naman si Daisy na may hawak na tablet. Matamis siyang ngumiti nang makita ako. "Mommy, can we watch cartoon movie na po?" "Mamaya na lang Daisy. You promise me, po." Nairita ako sa kakulaitan ni Daisy. "Later Inga, okay. Nasaan ba ang yaya mo?" "Hindi pa po bumabalik, eh. Hintayin mo na lang siya. Kayong dalawa ang manood ng movie dahil may ginagawa ako." Nilampasan ko siya at malalaki ang hakbang na tumungo sa study room. Dumiretso ako agad sa makapal na mahogany table ni Marcus at binuksan din isa-isa ang mga drawer. Pero wala naman akong ibang nakita kundi puro mga papel. Akmang bubuksan ko ang panghuling drawer na nasa ibaba. Pero hindi ko yun mabuksan dahil nakalock yun. Tumiimbagang ako at tumalim ang tingin ko sa drawer. Pinipilit kong buksan yun pero hindi ko mabuksan. Malakas ang kutob ko na may makikita ako sa drawer na yun. Naghanap ako ng susi sa mga bukas na drawer. Pero wala akong makita. Naghanap na rin ako sa mga rack, sa mga maliit na paso at kung saan-saan pa. Pero wala akong makitang susi. Baka alam ng mga kasambahay kung nasaan ang susi ng drawer. Lumabas ako sa study room at tumungo sa kusina kung nasaan ang mga kasambahay na abala na sa paghahanda ng lunch. "Nasaan ang susi ng drawer sa table ni Marcus?" Tanong ko sa mataas na boses. Sabay-sabay namang lumingon sa akin ang tatlong kasambahay na naroon at si Manang Bising. "Hindi po namin alam, ma'am." Sagot ng isang kasambahay. Nagsalubong ang kilay ko. "Anong hindi nyo alam? Kayo ang naglilinis doon ah." Opo ma'am. Pero po kinuha po yun ni sir at hindi na po namin nakita sa study room." "Baka po na kay sir, dala niya." Sagot naman ng isang kasambahay. Tumiimbagang ako at namaywang. Gigil na napapikit na lang ako ng mariin. Malamang nga ay dala yun ni Marcus. Kaya lalo talagang lumalakas ang hinala ko na may tinatago siya sa akin. Humanda talaga sa akin yang babae mo, Marcus. Mata lang talaga niya ang walang latay. Damilat ako at bumaling sa tatlong kasambahay. "Linisan nyo ang walk-in closet sa master's bedroom. Makalat." Utos ko. "Opo ma'am." Sabay-sabay nilang sagot. Tumalikod na ako at nakasalubong ko na naman si Daisy. "Mommy, nood na po tayo ng cartoons movie." "Sige na po." Bumantong hininga ko at inikat ang mata. "Mamaya na nga Daisy. Busy pa ako." Ngumuso siya. "Pero nag-promise po kasi kayo sa akin na manunood po tayo ng cartoon movie, eh." Nagpanteng na ang tenga ko sa kakulaitan niya. "Sinabi ko nga ngang mamaya na diba? Busy ako." "Bakit ba ang kulit-kulit mo? Isang kulit mo patatamaan ka na sa akin." Inis at gigil na sanggal ko sa kanya. Nang haba ang nguso niya at sumibi siya. "Sige, umiyak ka. Hindi mo ko madaan sa arte mong bata ka. Nakita mong buwisit na ako, sumasabay ka pa." Diniin ko ang hintuturo sa ulo niya at sinabunutan ang isang pigtail niyang nakabraid. Lalo akong nabubwisit sa kartihan niya. "Ma'am Claudia, Diyos ko. Ano bang ginagawa mo sa bata?" Lumapit si Manang Bising at niyakap si Daisy na umilyak na. Matalim kong tiningnan ang mayordoma at dinuro siya. "Huwag kang manggialam, Manang." "Paano akong huwag mangangialam? Sinasaktan mo na ang bata. Dinidisiplina ko lang anak ko. Nakita nyo naman diba? Masyadong makulit. Pero pwede mo naman siyang pagsabihan ng maayos. Hindi mo naman siya kailangan sigawan at saktan." Ngumisi ako at namaywang. "At sino ka para pangaralan ako?" Tumiim ang anyo ng mukha ni Manang Bising habang nakatingin sa akin. Mukhang lalaban pa sa akin ang matanda. Gusto rin yatang makatikim. "Nagmamalasakit lang ako, Ma'am Claudia.
Pwes, ilugar mo ang pagmamalasakit mo manang, dahil nandito ka sa pamamahay ko. Hindi imporket matagal ka ng atsay sa pamilya ng asawa ko ay may karapatan ka ng manggialam. Tandaan mo katulong ka lang na tumaas ang ranggo. Kaya ilugar mo ang pangingialam mo. Napangisi ako nang hindi na makaimik ang matanda at nakatingin lang sa akin na parang may gusto pa siyang sabihin pero naumid na ang dila. Binalingan ko ang mga kasambahay na nakatingin din sa akin pero agad ding nag-iwas ng tingin. Ano ba ang nangyayari dito, Claudia? Dinig na dinig ko ang boses mo sa lanay. Nilinggan ko ang matandang ama ni Marcus na pinapagulong ang kinauupo ang wheelchair palapit sa amin. Lolo, tumakbo si Daisy sa matanda at yamakap sabay iyak. What happened, apo? Bakit ka umiiyak? Hinaplos-haplosing matanda ang buhok ni Daisy. Hindi sumagot si Daisy at patuloy lang na umiyak. Humalukip-kip naman ako at inikat ang mata sabay talikod. Claudia, huminto ako at pumikit sabay buntong hininga. Hanggat maaari ay ayokong makasagutan ng matanda dahil siguradong aawayin ako ni Marcus. Damilat ako at humarap sa matanda. Yes papa, matiim siyang tumingin sa akin. Anong ginawa mo sa bata? Dinig na dinig ko ang boses mo kanina. Pinagsabihan ko lang ho siya, papa. Masyadong nukulat pinagsabihan o sinigawan. Parehas lang yun, papa. Matabang na sabi ko. Sinaktan niya ho si Daisy, senyor. Sumbong ni Manang Bising. Sumanghap ako at pinandilatan siya ng mata. Pero hindi siya natinag at nakipagtitigan pa sa akin. What? Sinaktan mo ang apo ko? How dare you? Bulalas ni Papa, tumaas ang kilay ko. Papa, dinidisiplina ko lang siya. Disiplina? Hindi disiplina ang pananakit sa anak, Claudia. Nagbibigay ka ng trauma sa bata, pagak akong tumawa, ang weak nyo naman ho, Papa. Nakantay lang ng kaunti trauma na agad. Kaya nagiging maarte yang batang yan dahil sa pang-i-spoil nyo, shut up Claudia. Natigilan ako sa malakas na boses ng matanda. Matalim ang tingin niya sa akin. Pumalatak siya at umiling-iling. Hindi nga ako nagkamali sa pagkakakilala ko sa'yo. Makakarating kay Marcus ang ginawa mo sa bata. Ha? E di magsumbong kayo. Magkampihan kayong mag-ama na parehas na konsentidor. Patuyang sambit ko at tumalikod ulit. Bastos na babae. Hindi na ako makapaghintay na hiwalayan ka na ng anak ko. Natigilan ako at parang binuhusan ako ng malamig na tubig sa mukha sa sinabi ng matanda. Pumihit muli ako paarap at bumalik. Anong sinabi niyo, Papa? Nang uuyam nang umisi siya. Ang sabi ko, hihiwalayan ka na ng anak ko. Malapit na. Tumiimbagang ako at kinuyam ang kamao. Kumabog ang dibdib ko sa kaba at galit. Hindi totoo yan, Papa. Hindi ako hihiwalayan ni Marcus. Mahal niya ako, tonta. Hindi ka mahal ng anak ko at kahit kailan ay hindi ka niya minahal. Ha? Sinasabi niyo lang yan dahil ayaw niyo sa akin. Alam ko namang noon pa ay ayaw niyo sa akin. Pero sorry na lang kayo dahil pinakasalan ako ng anak niyo. Pinakasalan niya ako dahil mahal niya ako. Pinakasalan ka lang niya dahil pinikot mo siya. Binyantaan na ipalalaglag ang bata kapag hindi ka pinakasalan. Sumanghap si Manang Bising at ang mga kasambahay. Ngunit hindi ko na sila pinansin at wala naman akong pakialam sa kung ano ang kanilang iisipin. Mahal man niya ako o hindi, dapat lang niya akong pakasalan dahil binuntis niya ako. Mariing sabi ko, pero muling ngumisi ang matanda at umiling-iling. Alam ko kung anong klaseng babae ang gaya mo. Ganid, mata ko, makasarili at hindi marunong makontento. Ngumisi din ako. I don't care what you want to say to me, Papa. Ang importante ay asawa na ako ngayon ng anak nyo. Mag-move on na lang kayo. At hindi kami maghihiwalay. Itagan nyo yan sa lumpunyong tuhod. Tumalikod akong muli at nagmamartsang umakyat ng hagdan. Nginangat-ngat na ng galit ang dibdib ko. Hindi ko matanggap ang sinabi ng matandang hakluban na hihiwalayan na ako ni Marcus. Hindi mangyayari yun. Hindi niya ako hihiwalayan at hindi kami maghihiwalay. Magsasama kami hanggang sa pagtanda namin at sa huling hininga namin maging sa hukay pa. Anong ginawa ni Mommy sa'yo, Princess? Malumanay na tanong ko kay Daisy habang hinahaplos ang kanyang buhok. Kauuwi ko lang galing office at hindi magandang balita ang sumalubong sa akin pag-uwi. Nagsumbong si Papa na sinigaw-sigawan ni Claudia si Daisy at sinaktan pa.
Nagpupuyos ang dibdib ko sa galit sa asawa. Hindi ko akalaing makakaya niyang saktan ang anak namin. Tumingin sa akin si Daisy. Nakausli ang nguso niya at bakas sa mukha ang lungkot. Mommy yelled at me, Daddy. Kasi pumukulat ako. Ano pa ang ginawa niya? Ni ganon niya po ako. Dinaikit niya ang maliit na hintuturo sa sentido. Ano pa, princess? Tapos nisabanutan niya po ang isang pigtail ko. Tumiimbagang ako at pumikit ng mariin. Kinuyam ko ang kamao, parang gusto ko ring manakit ng asawa. Sorry po daddy kung makulat ako. Nag-promise po si mommy na manunood kami ng cartoons movie, eh. She always break her promises. Bamantong hininga ko at niyakap ang anak. Don't say sorry, princess. Wala kang kasalanan. You're a good girl. Tuldok panipit. Sambit ko at halikan siya sa buhok. Kinarga ko siya at yamakap siya sa batok ko sabay yukyok sa balikat ko. Maiksi ang pasensya ni Claudia at mainit ang ulo niya. Kaya hindi na ako nagtataka kung nasisigawan niya si Daisy sa kakulaitan nito. Pero normal lang naman sa bata ang makulit. Lagi ko namang pinagsasabihan si Claudia na maging mahaba ang pasensya sa bata at huwag sisigawan dahil baka matroma. Pero hindi ko akalaing makakaya din niyang saktan ang anak. Yun ang hindi ko mapapalampas. Nagdududa tuloy ako na baka lagi niyang sinasaktan si Daisy kapag nakatalikod ako at nangungulit ito sa kanya. Pasensya na po sir at natagalan po akong makauwi kanina. Matrapik po kasi. Hindyang paumanhin ni Belen na yaya ni Daisy. Nakatulog na ang bata at hinatid ko sa kwarto niya. Bumalik ako dito sa study room kaharap si Papa, Manang Bising at Belen. It's okay Belen. Wala ka namang kasalanan. Pero magsabi ka sa akin ng totoo. Tumingin siya sa akin. Ano po yun, sir? Madalas bang sakta ni Claudia si Daisy? Natigilan siya at hindi agad nakasagot. Naging malikot din ang mga mata niya. Hinuyam ko ang kamao. Sa ikilos niya ay parang tama ang hinala ko. Magsalita ka, Belen. Mariing sabi ko, lumunok at tumingin siyang muli sa akin. Oo po sir, kapag mainit po ang ulo ni ma'am at nagkukulit si Daisy, sinisigawan po niya. Kapag hindi po nakukuha sa sigaw kukurutin po niya o kaya sabunutan. Yumigting ang pangako at mahina akong nagmura. Parang hindi ko kayang isipin kung paano saktan ni Claudia si Daisy. Parang dinudurog ang puso ko kapag naiisip kung paano umiyak ang anak ko habang sinasaktan siya ng sarili niyang ina. Bakit hindi mo sinasabi sa akin ang tungkol sa bagay na yan, Belen? Pigil ang galit na sambit ko. Sorry po, sir. Gusto ko naman pong magsumbong pero inuunahan po ako ng banta ni Ma'am Claudia. Tatanggalin po niya ako sa trabaho at ibabalik sa probinsya. Natatakot po ako sa kanya, sir. May utang na loob din po ako sa kanya dahil siya ang kumuha sa akin bilang yaya ni Daisy. Ayoko pong mawalan ng trabaho, sir. May sakit po ang tatay kong matanda na. Sana, nagsumbong ka pa rin sa akin. Ano, pinanood mo lang na sinasaktan si Daisy? Mataas na ang boses ko. Sorry po talaga, sir. Sorry po. Yumuko siya. Malalim akong humugot ng hininga at namaywang. Parang gusto kong sugurin si Claudia kung saan man siya naroon ngayon at sakalin. Huwag kang magalit sa yaya ng anak mo, Marcus. Natatakot lang siya sa baliw mong asawa. Kay Claudia ka dapat magalit. Lumalabas na ang tunay na ugali ng hanyanggo mong asawa. I know papa. At makakatikim sa akin ang babaeng yan pag uwi niya. Tiimbagang nasambit ko. Binalingan ko si Belen na nakayuko at pinupunasan ng juha sa pisngi. Sige na Belen, puntahan mo si Daisy sa kwarto niya at bantayan. Baka umiyak siya paggising niya. 10 opo sir, sorry po talaga. Pumihit na siya at patalikod at lumabas na ng study room. Hanggang ngayon ay hindi ako makapaniwala na may ganun palang ugali si Ma'am Claudia, Sir Marcus. Kung nakita nyo lang kanina kung paano niya pagsalitaan at saktan si Daisy, nakakadurog ng puso. Parang hindi niya anak kung saktan at pagsalitaan. Matalas din ang dila niya. Dismayadong sambit ni Aling Bising. Ako rin ho, Manang. Alam kong may pagkamagaspang ang ugali niya. Pero di ko akalaing makakaya niyang saktan si Daisy. Kailan mo ba kasi hihiwalayan ang babaeng? Lumingon ako kay Papa na matiim ang tingin sa akin. Papa, hiwalayan mo na siya, Marcus. Ayoko ng babaeng kagaya niya sa pamilya natin. Bastos.
Walang respeto at modo. Bumantong hininga ako. Yes, Papa. Makikipaghiwalay na ako sa kanya. As soon as possible, Marcus. Ganyan nga Axel. Hayop ka. Ang sarap. Mutili ko sa sarap dahil tinatamaan ng spot ko. Tumawa si Axel at binigyan ng tig-isang palo ang dalawang pisngi ng pangupo ko. Lalo ka pang nagiging hayok sa kantot, babe. Halatang hindi ka na tinitira ng asawa mo. Nagpanteng ang tenga ko sa sinabi ng lalaki. Sumingit ang ngit-ngit sa dibdib ko. Hanggat maaari ay ayoko munang pag-usapan ang tungkol kay Marcus dahil nalinis ako. Kaya nga ako umalis sa bahay dahil siguradong aawayin niya ako. Malamang nga nagsusumbong na ngayon ang matandang hakluban na yon. Gusto ko munang makalimot kahit sandali at maging masaya kaya pumunta ako dito sa condo unit ko at tinawagan si Axel. Ito ang secret hideout ko. Walang nakakaalam ng lugar na ito maliban sa akin at kay Axel. O baka naman kasi hindi na tinatayuan sa'yo ang asawa mo kaya ayaw ka na niyang kantutin. Shut up, Axel. Kumantot ka na lang ng kumantot dyan. Senggal ko sa kanya. Tumawa siya. Oo na. Humigpit ang hawak niya sa aking bewang at binilisan pa ang pagbayo. Mabuti na lang talaga at narito si Axel. Kaya kahit hindi ako nasisipungan ni Marcus ay hindi naman ako natitigang. Masarap kumantot si Axel at hayop din talaga sa galing. Tumingin ako kay Axel at napangisi. Panay ang Costco's niya sa ilong habang nililigpit na ang mga ginamit naming foil. Malakas na ang tama ng gogo kaya high na naman siya. Dinampot ko ang cellphone at binuhay. Tumaas ang kilay ko ing makitang may text si Marcus. Maiksi lang yun. Gusto niya akong kausapin. Hindi ko nireplyan ang text ng asawa. Maiksi man ang text niya at mukhang kalamado pero dilubyo ang ibig sabihin nun. Aawayin niya ako kapag umuwi ako ngayong gabi sa bahay. Kaya magpapalamig muna ako at mag-iisip ng susunod na hakbang. Hindi pwedeng basta ako sumugod sa gyera dahil siguradong talo ako. Kasalanan kasi ng Marteng batang yun. Napakakulit. Alam niya namang mainit ang ulo kung sinabayan pa niya ako ng kakulaitan niya. Idagdag pa ang hakluban na lolo niya, kwento ka naman. Nag-away na naman kayo ng asawa mo, no? Nakangising saad ni Axel na nakasandal na sa backrest ng couch at nakabuka ang mga hita. Namumula na ang kanyang mga mata. Inikot ko ang mata at muling hinithit ang sigarilyo. Hindi kami nag-away. Mag-aaway pa lang. Kaya nga hindi muna ako uuwi sa bahay. Ah, kaya naman pala. At ano naman ang pinag-awayan nyo? Huwag mo nang ang tanungin. Wala rin ako sa mood na pag-usapan yan. Dinutdot ko ang nangangalahati pa lang na sigarilyo sa ashtray at tumayo. Ang mabuti pa, tumayo ka na. Samahan mo na ako sa Infinix Club. Ay ako sa kanya. Okay. Tumayo na siya. Dinampot ko naman ang designer clutch bag at lumabas na kami ni Axel. Chinachat ko si Jessie habang nasa biyahe kami ni Axel patungo sa high-end club na nasa Taguig. Mabilis ang biyahe dahil maluwang ang kalsada at walang traffic. Palibasa ay mag-alas 12 na ng gabi. Niyayaya ko si Jessie na mag-club pero ayaw niya dahil may sakit ang anak niya. Kaya ang ibang kaibigan na lang ang niyaya ko. Babe. Nilingan ko si Axel na siyang nagdadrive ng kotse ko. Patanjin tingin siya sa rearview mirror at side mirror. What? Parang may sumusunod sa atin. Anong sumusunod? Yung itim na pick-up, parang sinusundan tayo. Pumihit ako at lumingon sa likuran. Nakita ko nga ang itim na pick-up na nakasunod sa likuran namin. Baka naman nagkataon lang. No. Kanina ko pa siya napapansin paglabas natin sa kondo. What? Bakit ngayon mo lang sinabi? Angle ko sa kanya. Malay ko ba na hanggang ngayon ay nakasunod pa rin siya? Baka nga nagkataon lang yan. Muli akong tumingin sa side mirror. Bilasan mo ang patakbo. Tingnan natin kung susunod pa siya. Copy madam. Nakangising sabi niya at tinapakan ang gas. Tumuli ng takbo ng kotse ko. Naningkit ang mata ko nang tumulin din ang takbo ng pick-up na nasa likuran. Kumanan ka. Utos ko pa kay Axel. Kumanan nga siya at nag-take over pa. Hindi ko inaalis ang tingin sa pick-up. Kumanan nga rin ta at nakasunod pa rin sa amin. Sinusundan nga niya tayo. Sino naman kaya ang gagong ta? Himutok ko. Baka kaaway mo. Sagot ni Axel, matalim ang tingin na nilingan ko siya. Wala akong kaaway. Baka ikaw ang may kaaway.
Ngumisi siya. Wala akong kaaway. Good boy ka, no? Inikat ko ang mata. Good boy my ass. So, anong gagawin natin dyan sa sumusunod? Hayaan mo lang siyang sumunod. Ididiretso ko pa ba ang kotse sa club? Hindi. Ilabas mo ng Manila. Kumunat ang noo niya. Anong pinaplano mo? Gusto kong malaman kung sino ang sumusunod. Ngumisi siya. Alam ko na. Ka-cornerin natin siya. Napangisi rin ako. Exactly. May utak ka rin pala. Akala ko puro kantot lang ang alam mo. Tumawa lang siya. Muli kong tiningnan ang pick-up sa side mirror. Gusto kong malaman kung sino ang sumusunod sa amin at aalamin ko yun dahil hindi maganda ang pakiramdam ko. Sa tuwing magmemenor ng takbo ang kotse ay magmemenor din ito at sa tuwing bibiles ay bibiles din ito. Hindi na siya masyadong nakadikit pero nakasunod pa rin. Makalipas ang halos 1 oras ay nakalabas na kami ng Manila at nakarating na ng Cavite. Nasa kahabaan kami ng kalsada na puro puno at walang masyadong mga bahay na madaraanan. May kadiliman ang daan dahil mangilan-ingilan lang ang mga posteng may ilaw. Ihinto mo na dyan sa tabi ang kotse. Tumingin sa akin si Axel. Sigurado ka? Hininto na nga ni Axel ang kotse sa tabi ng madilim na kalsada. Tinanggal ko naman ang seatbelt ko. Teka, anong gagawin mo? Huwag mong sabihing bababa ka. Aalamin ko kung sino ang sakay ng pick-up na yon. Ano, nasisiraan ka na ba Claudia? Baka mamaya masamang loob yan. Nginisihan ko lang siya at binuksan ko ang compartment. Kinuha ko doon ang baril. Sumanghap si Axel at namilog ang mata. Bakit may baril ka? For my protection. Sabi ko at bumaba na ng kotse. Hinarap ko ang papalapit na pick-up. Hamarang ako sa daraan niya. Nagbagal naman siya at huminto. Lumapit ako sa pick-up. Nakasunod sa akin si Axel. Kinasa ko ang baril at pinutok sa ere sabay tutok sa windshield ng pick-up. Baba bumaba ka kung sino ka manggagaw ka. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang lalaki. Taas ang kamay. Sigaw ko. Tinaas naman niya ang kamay. Ma'am Claudia, ako ho ito. Natigilan ako nang makilala ang lalaki. Ikaw, sir, here's your coffee. Malambing na antag ko kay Marcus at nilapag sa table niya ang kape. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Thanks sweetie. Dinampot niya ang tasa ng kape at humigop. Umikot ako sa table at lumapit sa kanya. Hinawakan ko siya sa balikat at hinaplos-haplos doon. Late na siyang nakapasok at mukha pang stress kahit hindi naman halata dahil gwapo siya. Are you okay, Marcus? You look stressed. May problema ba? Late ka ring nakapasok ngayon. Tanong ko. Bumantong hininga siya at inikat ang swivel chair paarap sa akin. Humawak siya sa bewang ko. May nangyari lang kahapon pag uwi ko sa bahay. What happened? Ang papa mo ba? Umiling siya. No. Papa is fine. It's about Claudia and Daisy. Tumaas ang kilay ko. Anong nangyari sa kanila? Bumantong hininga siya. Sinaktan kahapon ni Claudia si Daisy dahil nakulaitan siya dito. At hindi lang yun ang unang beses na sinaktan niya si Daisy. Sinasaktan niya ang bata kapag nakukulitan siya dito. God, I can't believe na kaya niyang saktan ang anak namin. OMG, poor Daisy. Sambit ko, hindi na ako nagulat sa sinabi ni Marcus. Kayang-kaya talagang manakit ni Tita Claudia kahit pa inosenteng bata. Pati nga sarili niyang anak ay kaya niyang saktan. Ganon kaitim ang budi niya. Awang-awa ako sa anak ko lalo na kapag naiisip ko kung paano siya saktan ng sarili niyang ina. Punong-puno ng lungkot ang boses ni Marcus. Kitang-kita ko ang pagmamahal niya sa anak niya. Kinausap mo ba si Ma'am Claudia? Anong dahilan niya kung bakit niya sinasaktan si Daisy? Hindi ko pa siya nakakausap dahil hindi siya umuwi kagabi. Hindi rin siya nagre-reply sa text ko. At hindi na ako makapaghintay na makausap siya. Baka masakal ko rin siya. Tumiim ang bagang niya at nanalim ang mata. Pasimpleng ngumisi lang ako. Sana nga ay sakalin niya ang asawa niya hanggang sa mawala ng hininga. Tumingin siya sa akin at yamakap sa bewang ko. Namungay din ang kanyang mga mata. Hinaplos-haplos ko naman ang pisngi niya at sinukli ng daliri ang buhok. Sa oras na umuwi si Claudia, mag-uusap kami at makikipaghiwalay na ako sa kanya. Kinagat ko ang loob ng labi. Gusto kong magbunyi pero huwag muna hanggat hindi pa nangyayari ang paghihiwalay nila. Kimi akong ngumiti.
Gawin mo ang makakagaan sa loob mo, Marcus. Basta nandito lang ako lagi sa tabi mo. Ngumiti na siya sa akin. Thank you, sweetie. Ikaw lang talaga ang nagpapagaan ng dibdib ko. Sumubsob siya sa tiyan ko. Niyakap ko rin siya at sinukli-sukli ng mga daliri ang kanyang buhok. Ngayong tuluyan ng hihiwalayan ni Marcus si Tita Claudia ay lalantad na rin sa maraming tao ang relasyon naming dalawa. Dapat kong ihanda ang sarili ko dahil siguradong giyera ito. Hindi papayag si Tita Claudia na maging talunan. Maghaharap at maghaharap kaming dalawa. Mariing naglapat ang labi ko. May kaba at takot sa dibdib ko sa paghaharap namin ni Tita Claudia. May trauma pa rin ako sa kahayupang ginawa niya sa akin noong bata pa ako. Pero mas matimbang ang galit at puot na nararamdaman ko sa kanya. Gagamitin ko ang galit na yun para manalo sa kanya. Naghiwalay lang kami ni Marcus nang tumunog ang intercom sa opisina ko. Nag-excuse ako kay Marcus at lumabas na. Nagangat ako ng tingin nang bumukas ang elevator. Nakita ko ang isang may edad na lalaki na nakaupo sa swivel chair at tulak-tulak sa likod ng isa pang lalaki na naka-short sleeve polo na blue. May kasama din silang may edad na babae. Tumayo ako nang mamukhaan ang may edad na lalaki. Ang ama ni Marcus, si Senyor Damian. Biglaan yata ang pagdalaw niya dahil hindi ako nasabihan ni Marcus o baka nakalimutan niya dahil sa problema niya sa asawa niya. Good morning Senyor Damian. Magalang, magiliw at nakangiting bati ko sa ama ni Marcus. Matiim naman siyang tumingin sa akin at hinagod ako ng tingin. Istrikto ang bukas ng kanyang mukha. Ang sabi noon ni Miss Wilma ay istrikto ang senyor pero mabait naman. You are the new secretary? Yes sir. What's your name? I am Niva Rosal, sir. Tumango-tango siya. Nice to meet you, Miss Rosal. It's a pleasure to meet you too, sir. Nandyan ba ang boss mo? Opo sit, pasok po kayo. Nagpatiuna na akong pumasok sa opisina ni Marcus. Naabutan ko siyang abala sa pagpirma ng dokumento. Lumapit ako sa kanya. Sir Marcus, nandito ang papa nyo. Nagtaas siya ng tingin sa akin. Si Papa, ngumiti ako at tumango. Tumingin siya sa pinto at tumayo. Papa, umikot siya sa table at lumapit sa ama sabay mano. Napadaan ho kayo, Papa. Nanggaling na ho ba kayo sa doktor nyo? Oo anak. Dumiretso na ako dito dahil matagal-tagal na rin akong hindi nakakapunta dito. Bigla kong namiss ang building na ito. Nakangiting sambit ni Senyor Damian at inikot ang mata sa buong opisina. Don't worry Papa, napapanatili kong maayos ang buong building. Ang kumpanya natin. I know son. Malaki ang tiwala ko sayo. Kanino ka pa ba magmamana kundi sa akin? Sabay na nagtawanan ang mag-ama. Napangiti naman ako habang pinagmamasdan sila. Halatang close silang mag-ama sa isa't isa. Tumingin ako sa may edad na babaeng kasama ng ama ni Marcus. Tumingin din siya sa akin at ngumiti, ginantihan ko rin siya ng ngiti. Mukhang siya ang tagapag-alaga ng senyor. Inalalayan ni Marcus at ng isang tauhan ang senyor na maupo sa couch. Bakas ang saya sa mukha ng senyor. Mukhang na-miss niya talaga ang opisina. Dati ay siya ang gumagamit nitong opisina noong malakas pa siya at hindi pa na-aksidente. Pero noong si Marcus na ang nag-take over ng kumpanya ay pinabago niya ang interior design. Lumabas muna ang dalawang kasama ng senyor para makapag-usap sila ni Marcus. What do you like, sir? Coffee, juice or tea? Alok ko sa senyor. Tumingin siya sa akin at tipid na ngumiti. Water na lang Miss Rosal. Bawal ako sa tatlong nabanggit mo. Ngumiwi ako. Oo nga pala. May sakit siya. Pasensya na po, sir. Sige po kukuha ako ng water. Cold po ba or warm? Snacks po. Warm water only, please. Sige po. Bumaling naman ako kay Marcus na nakatitig sa akin habang nakangiti. Kayo po, sir. Tumaas ang sulok ng labi niya. Cold water na lang. Okay po. Nag-excuse na ako at lumabas na ng opisina. Naabutan ko ang dalawang kasama ng senyor na nakaupo sa receiving area. Inalok ko rin sila ng maiinom at makakain. Ngunit tumanggi sila. Ano hong sabi ng doktor nyo, Papa? Nagkibit balikat si Papa. As usual ganun pa rin. Gamot lang ang nagbago. Hay, sawang-sawa na akong uminom ng mga gamot mahina akong tumawa. Ganon ho talaga. Papa, kailangan nyo hong magtiis para gumaling kayo.
Hindi talaga maiiwasan na magkasakit kayo dahil hindi na kayo bumabata. Alam ko naman yun, anak. Wala naman talaga akong magagawa. Kasalanan ko rin naman. Dahil simula nang maratay ako sa wheelchair, wala na akong ibang ginawa kundi kumain. Kaya heto ang napapala ko. Kaya dapat diet na kayo at iwas na sa kanin, mamantikang pagkain, at sa maaalat at matatamis. Paalala ko pa, ganon na nga ang ginagawa ko, anak. Siya nga pala, uuwi na ako sa mansion. Doon na ako didiretso. Ngumisi ako, bored na ho ba kayo sa bahay? Hindi naman sa ganun Marcus. Ayoko lang makita ang mukha ng asawa mo. Baka atakehin ulit ako. Burn-on-tong hininga ako. Sige ho, papa. Walang problema. Dadalaw-dalawin na lang namin kayo ni Daisy every weekend. Bernakas ang pinto at pumasok si Neva na may dalang dalawang plastic bottle ng tubig. Lumapit siya sa amin ni Papa at nilapag sa center table ang dalawang bottle. Sa labas na po ako sir. Tawagin nyo na lang po ako kapag may kailangan kayo. Ani Neva. Ngumiti naman ako sa nobya. Thank you, Neva. Himi din siyang ngumiti at tumingin kay Papa. Excuse me po. Tumango naman si Papa. Tumalikod na si Neva at lumabas na ng opisina. Tumikim si Papa. Baka matuno ang secretary mo sa init ng titig mo, Marcus. Bumaling ako kay Papa at humima sa batok sabay ngisi. Sorry ho, Papa, matiim na tumingin sa akin si Papa. Tell me son, siya ba ang babaeng pumukaw sa puso mo? Bumantong hininga ko at ngumiti sa ama. Yes Papa. Kumunot ang kanyang noo. May relasyon na ba kayong dalawa? Hindi ako agad sumagot. Medyo nag-aalala ako sa magiging reaksyon niya. Pero hindi naman ako makakapagsinungaling sa kanya. Yes Papa. Neva is my girlfriend. Pagtatapat ko, ngumisi si Papa. Girlfriend. Parang mas tamang sabihing mistress o kaya kabad. Hindi ako nakaimik dahil tama naman ang sinabi ni Papa. Ipapaalala ko lang sa'yo na may asawa ka pa, anak. Wala akong tutol kung umibig ka sa ibang babae. Basta ayusin mo muna ang buhay pamilya mo. Makipaghiwalay ka muna sa asawa mo bago ka pumasok sa isang bagong relasyon. I understand Papa at yun naman talaga ang gagawin ko. Mag-uusap kami ni Claudia pag uwi niya. And about Neva, paninindigan ko ang relasyon naming dalawa. Ganyan ka na ba kaseryoso sa kanya? Yes Papa. I love her. Siya ang unang babaeng minahal ko ng ganito. Bumantong hininga siya at kinumpas ang isang kamay. Mukhang seryoso ka nga sa kanya. Still, be smart Marcus. Women nowadays are too cunning. Kapag may gusto sila ay gagamitin nila ang maganda nilang mukha at katawan para mapaikot ka sa kanilang palad. Just like Claudia. Neva is different, Papa. Ibang-iba siya kay Claudia. She is simply and very down-to-earth woman. Sana nga ay iba siya kay Claudia. Gusto ko lang naman na makatagpo ka ng babaeng totoong magmamahal sa'yo. Magpapahalaga sa pamilya mo. Ngumiti ako sa ama. Alam kong may pag-aalinlangan pa 7/9 siya kay Neva. Naiintindihan ko naman dahil ito ang unang beses na makita niya si Neva. Nagring ang cellphone ko. Dinampot ko yun at nakita kong tumatawag ang taga-security agency. Hello, good morning. Bati ko. Nagsalubong ang kilay ko sa sinabi ng nasa kabilang linya. What? Kailan lang nangyari yan? Nagimbal ako sa mga sumunod pang sinabi ng staff ng agency. Okay, pupunta ako police station para magbigay ng pahayag. Tuldok. Thank you for informing me. Binaba ko ang phone at pinatay na. What happened, Marcus? Sino yang kausap mo? Nababahalang tanong ni Papa. Sa security agency, Papa. Patay na ang isa sa mga security ko. Si Arman. What? Anong nangyari sa kanya? Bulalas ni Papa na halatang nagulat sa ibinalita ko. Natagpuan ang bangkay niya sa liblib na lugar sa Cavite. May tama siya ng bala ng baril sa ulo at dibdib. Kailangan ko nang pumunta sa police station para magbigay ng salaysay dahil ako ang huling tinawagan kahapon ni Arman. Mahabaging Panginoon. Mainam ngang pumunta ka na at magbigay ng salaysay para hindi madumihan ang pangalan mo. Tumayo na ako at inilalayan si Papa na maupo sa kanyang wheelchair. Kinuha ko ang cellphone at wallet ko. Tinulak ko ang wheelchair ni Papa palabas ng opisina. Nagbilin ako saglit kay Neva at nagpaalam na rin bago umalis. Kung ganon ay titingnan rin ho namin ang gulong karma pong Mr. Romero.
Kumakalap pa kami ng ebidensya sa naturang lugar kung saan nakita ang bangkay ni Arman Tesoro. Hayag sa akin ng pulis na siyang nag-iimbestiga sa krimen na nangyari kay Arman. Salamat ho, sir. Balitaan nyo na lang ho ako kapag may lead na ho kayo sa mga suspect. Sana ho ay mahuli nyo sila sa lalong madaling panahon. Kung kinakailangan ay magbibigay ako ng malaking pabuya. Gagawin ho namin ang makakaya namin, Mr. Romero. Nagkamay na kami ng pulis at lumabas na ako ng police station. Nakasalubong ko pa ang pamilya ni Arman na mga umiiyak. Nahabag naman ako sa kanila. Kinausap ko ang pamilya ni Arman, ang kanyang ina at ang asawa niya. Nangako ako na magbibigay ng tulong sa kanila. Hindi lang sa investigasyon kundi sa pinansyal din. Si Arman ay isa sa mga tapat kong tauhan. Nanghihinayang ako sa nangyari sa kanya. Huli ko siyang nakausap kahapon ay in-update niya ako sa kinaroroonan ni Claudia. Nasa opisina daw ito. Pagkatapos nun ay wala na akong balita sa kanya. Ayon sa mga pulis ay nakita na lang ang bangkay niya ng isang magsasaka sa masukal na bukirin sa Cavite. Hindi na nakita ang sasakyan at cellphone niya. Tanging wallet na lang ang nakita pero wala nang lamang pera. Kaya suspecha ng mga pulis ay carnapping at robbery ang nangyari. Sana nga ay magkaroon na ng linaw sa krimen na nangyari sa kanya at mahuli na ang mga sospek. Matapos makausap ang pamilya ni Arman ay nakipag-ugnayan naman ako sa abogado na hahawak sa kaso. Malakas akong bumusina pagtapat ng kotse ko sa malaking gate ng bahay. Patakbo namang lumapit ang dalawang security at agad na binuksan ang gate. Binaba ko ang salaming bintana at pinausad ang kotse. Good afternoon, ma'am. Bati ng dalawang security. Inismiran ko sila. Ang babagal nyo. Kumamaw sila sa ulo. Pasensya na po, ma'am. Tinaas ko na ang bintana at pinausad na sa driveway ang kotse patungo sa garahe. Kinuha ko sa trunk ang mga binili kong pasalubong para kay Daisy. Peace offering para sa kanya. Alam kong hindi niya ang mga ito hihindihan. Ngumisi ako at pumasok na sa loob ng bahay. 2 araw din akong hindi umuwi para masigurong malamig na ang ulo ni Marcus. Sa lanay ko naabutan si Daisy na abala sa paglalaro sa tablet niya. Kasama si Belen na nagtutupi naman ng mga damit niya. Good afternoon po, ma'am. Nandito na po pala kayo. Bati sa akin ni Belen at tumayo. Hindi ko siya pinansin at nakatingin lang kay Daisy na nakatingin din sa akin. Bakas ang takot sa kanyang mga mata. Siya kasi sobrang kulit. Hi baby, look, ang dami kong binili for you. Dolls, clothes and your favorite chocolate and candies. Nilapag ko sa center table ang mga paper bags at isa-isang nilabas ang mga laman nun. Ngunit hindi pa rin ako iniimik ni Daisy at nakatingin lang sa akin at sa doll na binili ko. Bumantong hininga ko at lumapit sa kanya. Mukhang kailangan ko pa siyang amuin. Kailangan talaga dahil siya ang gagamitin ko para hindi na magalit sa akin si Marcus. Siya kasi ang kahinaan ng ama niya. Umiskwat ako sa harapan ni Daisy at hinawakan ang maliit na kamay niya. Daisy anak, galit ka pa rin ba kay mommy? Malambing na tanong ko. Nanulis ang nguso niya at yumuko siya. Ito ang pinakaayaw ko sa kanya Habang lumalaki ay lalong nag-iinarte. Pumikit ako at humugot ng malalim na hininga. Kailangan kong habaan ang pasensya at hindi dapat menace. Hinaplos-haplos ko ang buhok ni Daisy. Alam kong bibigay din siya at aamo sa akin. Baby, mommy want to say sorry. Mainit lang kasi ang ulo ni mommy kaya nasigawan kita at nasaktan. Ikaw din naman kasi ang kulit-kulit mo. Di ba ayaw ni mommy ng makulit? Tumingin siya sa akin. Hindi mo na po ba ako love, mommy? Ngumiti ako. Syempre love kita. Kaya nga humihingi ako ng sorry ngayon at binilhan pa kita ng mga pasalubong. Dinampot ko ang doll at pinakita sa kanya. Di ba ganitong doll yung gusto mo? May nakita akong bago kaya binili ko for you. Ngumiti na siya sa akin at kinuha ang doll. Thank you po, mommy. Sorry din po kung nagkukulit ako. It's okay baby. Mommy loves you. Lagi mong tatandaan yan. Ngumiti siya. Love na love din po kita, mommy.